Percentage so palit ko umot na ano lang kung papamagat imalaga Sa ibang probinsya, pinatatakutan ang mukhang alangka na lamang dagat na ito. Pero biyaya ito. Kahit magkanda kuba-kuba na raw ang humihinat rumurupok ng katawan ni Janet, hindi raw siya mapapagod labhan ang salawal ng kanyang anak na si Brunel kahit pa 37 anyos na ito. Dalawa na lang. Nalalaman ko agad sa palitan. Hindi raw tamad sa mga gawaing bahay ang kanyang hirap lang daw itong bumangon para maglaba. Ang kwet kasi ni Ronel, opo, at nagkasugat-sugat pa. Lahat ng may mabigat na dinadala, saan nga tayong huhugot ng lakas ng loob at tulong para makabangon? Sa isang liit na barangay sa Kanuwan, Iloilo, nakatira ang mag-ina. Dahil sa kanyang bukol sa likuran, si Ronel hindi nakadapa sa kama. yung kadapa yung Hirap siya. Sa laki ng kanyang bukol, dalawang salawal na lang ang natitiran. Ang tubig na inanliligo niya, hinihigit pa ng kanyang nanay Janet mula sa kanilang balon. Kahit hirap, pinipilit niyang bumangon na mag-isa. Pagkatapos, balik din siya agad sa kanyang pwesto. Habang ang kanyang nanay Janet agad na nilabhan ang hinubad niyang shorts na kaisa-isa niyang papalit. Dahil madalas hindi nakakakilos si Ronel, ang kanyang mga sugat piling dumidikit na sa kanyang shorts. pag nakikipit hindi hirap lang ang tawag ko Si Ronel, pagpito sa siyang na magkakapatid, pagkasilang daw sa kanya, napansin na ni Janet ang bukol sa kwet ng kanyang anak. Parang ganito na lang. Kasi kasi, yung tawag kang berbato, masakit isa. Pero nangyayaan ko naman, iwas ng alay. Taong 2023, sumideline din siya sa isang construction site sa Iloilo. Noong mga panahon yon, ang mga bukol sa magkabilang niyang kwet, singlaki na raw ng tabo. Nakon ka rin dahil kay sister, basta kaya kung gawin ko, minsan nahirapan ko nasanay na ako. Tiniis ni Ronel ang hirap at pagod. Ang kanya kasing kinikita roon ang ipinagtustus niya sa kanyang mga magulang. lahat ng tao niya, bibigay niya. Pero itong punyo ang kanyang bukol na infeksyon. Babat lang ang lolo kasabi, yung tumukol, yung nasa tapos yung nakasumbat. Hindi ko pa. Oxygen. Mula sa kanilang sitio, mahigit isang oras silang hinatid sa buong Western Visayas Medical Center sa Iloilo City. Ayon sa mga doktor na sumuri kay Ronel, posibleng meron daw siyang genetic disorder na kung tawagin neurofibromatosis. Neurofibromatosis is autosomal dominant genetic. If it's not cancer, we can remove that part. So he will be able to function normally, protect everything, and protect the tissue. Good risk for surgery. Kailangan natin. Sigurado lang, hindi lang tayo lang ito. Kung hindi ma'am, ito, we have to admit to monitor, to the hospital, we have to
for the institute of balancing as much as we can give and I think we can develop it. Sinuri rin ng mga doktor si Tatay Rodrigo ay nagtutulong for the kailangan po actually We are providing antibiotics, then we will receive having an attend with the bagong mga shorts. Kung sakaling dapuan ka ng matinding sakit, naisip mo ba kung sino ang mananatili sa iyong tabi hanggang sa huli? Mabigat nga eh. Mabigat ang katuluan yan. Sino ang gagawin ang lahat para lang maibsan ang napakabigat mo? Pasan-pasan. Maraming salamat sa posisyon mo sa amin mga detalye. Kaya pamamakan kasi simula namin namin ito. Sana matulungan niyo ako na Take your shot at Select. Drink responsibly. Talbog-talbo na ang lugar. This is one of the causes of the floodings. Matindi ang epekto ng quarantine sa kapaligiran. Lumikha ng diskusyon online ang mga litratong kuha ng Filipino photojournalist na si Ezra Akayan, kung saan makikitang nakalbo ang bahagi ng isang bundok. Hindi kami nakakuha ng kopya ng kanyang mga litrato dahil sa restrictions ng Getty Images. Pero ito ang video ng mga pinag-usapang bundok. Makikita kung paano nakalbo ang ilang bahagi ng isang bundok. Ang umabalot ditong lumpiang kakahuyan, sinapyan. At naiwan ang binungkol nitong itim na lupa na tila tinatag para maging daanan ng mga bako at mga car. Habang ang bukay namang ito na puno ng naipong tubig ulan. Ang itinuturong rason sa pagkakalbo ng bundok. Quarrying. Anong epekto mo nitong quarry sa inyo? Pagka-dagdag po kasi Nitong Webes, nagtungo ako ng Angono para siya sa akin ang isa sa mga isinuprotestang quarrying site sa Rizal. Narito po ako sa Angono, Rizal, overlooking ang isang quarrying site na halos 10 taon nang nag-ooperate. Mataas daw kung bundok yan dati, pero sa paglipas ng panahon at dahil sa mayat maya ay pinapasabog para makuha yung graba na magagamit naman sa construction, eh halos nagpapan na ito. May ilan na po ng mga residente pati na raw yung munisipyo ng Angono ay nagreklamo na dahil sa nakalipas pong mga bagyo at mabigat na pag-uulan, eh lalo pang lumala yung problema ng pagbaha dito sa Angono. Ang pangunahing pinakwali sa bahaging ito ng San Isidro, graba o yung mga batong ginagamit sa pagpapatayo ng mga bahay, gusali. Mula sa aking natatayuan, sana ang lawak ng operasyon ng quarrying site. Sa drone video na kuha noong 2018, kita pa ang munti ang parte ng bundok. Pero makalipas ang 7 taon,